Para akong mamamatay habang naghihintay. Pero lumagpas na ang ihi ay walang nabuong 2 guhit. Nanlumo ako na napaiyak, kagat ang labi. My bite was so hard and I could almost taste my own blood from my bottom lip. Ginawa akong tanga ni Diana. All this time, she wasn't pregnant. God, planado lahat nito ang kunwa-kunwari ang pagbubuntis. At kahit na ang dugo ng gabing nagtalo kami ay hindi totoo. Everything was fake. Tama si Hart sa biro noon na may baon si Diana na kung ano sa underwear at malamang ay binasag para magmukhang dinudugo. Mapapatay ko si Sakristan Mayor. Christian Mayor, huwad na doktor. Pumapatak ang mga luha ko sa laboratory. Mga mapanlin lang na nilalang. Sobrang nagkamali ako nang piliin kong mahalin si Diana dahil si Diana ay isang sira-ulong sarili lang ang alam na mahalin. Pinahid ko ang mga luha at kinuha pa ang isang pregnancy test kit. I tried another one just to be sure and complete my evidence for it will justify everything. Iyon ang aking alas ngayon na walang makakatalo. Hindi na gaano ang aking kaba habang pinapanood ang pag-andar ng ihi ni Diana. Itinago ko ang pregnancy result sa aking bulsa at inayos ang sarili ko. Daig ko pa ang ako ang buntis. Naghubad ako at pumunta sa shower. Tapos na. Hindi na ako mauuto pa. Babalik na ako sa Maynila ngayon din at walang makakapigil sa akin. I have to talk to Tito Alfonso to treat my sister nicely. Nakatukod ang mga palad ko sa pader nang tumunog na naman ang smartphone ko. I grabbed it right away and answered Vandros. Bro, hindi ito maganda. Anong hindi maganda? Kunotno ko. Ihanda mo ang sarili mo dahil si Lola ay umiiyak dito at galit na galit. I'll send something to you. I looked at my phone and waited for the files. Mga litrato ang mga ipinag-send ni Vandros kaya pinindot ko agad. At parang piniga ang puso ko nang ang una kong makita ay si Hart na nakayakap kay Franco sa mismong pinto ng townhouse. And the two kissed. Ibinalik ko ang mga mata sa mga kuha ng dalawa ni Franco. At parang namatay na rin ako sa mga sandaling ito. Hindi ko maialis ang mga mata sa pagkakatitig sa magkahalikan na 2 tao na yun hanggang sa marinig ko ang boses ni Vandros. Kaya idinikit ko ulit ang aparato sa tainga. Wala rin daw si Franco, sabi ni Gigi. Hinahanap din daw ng barkada, dala raw ang lahat ng gamit at may resignation daw sa opisina. Posibleng magkasama ang dalawa. Hindi ako umimik. Wala akong lakas ng loob na magsalita o sumagot kahit nakatiting. Lux, boses yon ni Mama Carmen kaya lalo akong naluha. Para akong bata sa mga sandaling ito, nanghihina at walang mapuntahan. An envelope arrived, Lux, my lola said. Ibinigay daw iyon ng babae kay Shoni. Hindi ko alam kung sinong babae basta ang sabi ay concerned daw sa'yo. Mabel, tama. Shoni received a call from the guards and a woman was asking for me. May ibibigay lang daw. The woman I fired? Takang tanong ko. Nagtanggal ako ng empleyado na chismosa na pinagtichismisan si Hart. I don't know. Ang sabi rito sa sulat nung Mabel, inuuto ka lang ni Hart. Ang sinisanti mo raw ay mga inosenteng tao dahil totoo naman daw nakabit mo siya at sila ang nagsasabi ng totoo. Ngayon daw ay patas na kayo sa pagsisanti mo sa kanya. My God. It seems like matagal na kayong minamanmanan ng babaeng ito, pare. At ngayon, itong mga nakuha niyang litrato, ewan ko kung paniniwalaan mo. Umalis ka, sumalisi ang iba, si Franco. Do you believe it? Nanginginit ang mga mata na tanong ko dahil parang pinag-aapat na naman ang utak ko. Mahirap magsalita. Baka oo, baka hindi pero hindi mahalaga ang paniniwala ko dahil ikaw ang mas nakakakilala sa girlfriend mo. Though I really saw her several times, walking with Franco. Hindi ko alam kung normal na nagkakasabay or talagang nagsasabay. Wala tayong pwedeng paniwalaan ngayon bro, sarili lang natin. Ikaw, sarili mo. Malungkot kong pinahid ang mga luha ko. The feeling at this very moment was like losing a dear loved one who would never come back again. Hindi pwedeng magsinungaling ang mga litrato na iyon unless these were edited. Pero mukhang hindi edited yon. Hindi makakapagpa-Photoshop agad-agaran ng napakalinis ang gagawa ng ganong kasinungalingan. And these photos told me exactly that it was Hart. Iyon mismo ang damit sa attachment na ipinagsend niya sa akin via MMS papunta sa doktor. Para na akong tuliro ng magtapis ng tuwalya sa baywang. Bitbit ang aking mga gamit ay lumabas ako ng banyo at walang tingin na naglakad papunta sa pinto.
Deluxe, sir. Tawag ni Diana sa akin pero kumibot lang ang mga pangako. Ang mga mata ko ay matatalim at nakakuyom ang mga kamao. Ilang tao pa ang manloloko sa akin at iskamin ako ng daan-daang libong piso. Uuwi na ako sa Maynila at papatayin ko si Franco. Si Hart, hindi ko alam kung anong magagawa ko dahil tulad ni Diana ay sinungaling din siya at mapagpanggap. Kuya, tawag sa akin ni Cathy pero kahit ang kapatid ko ay hindi ko pinansin, na halatang naghihintay ng balita. Kasama nito si Mommy pero parang mga hangin na hindi ko nakita ang dalawa. I was so mad and crying was not my best option. I am damn more than 30 and fuck these people who hurt me and made me look like a fool. Sa ngayon ay walang laman ang isip ko kung hindi ang sakit na dinala sa akin ng mga taong ito na minahal ko at pinagkatiwalaan. Lintik lang yung walang ganti. Sakay ng tricycle ay bumaba ako sa tabi ng kalsada at napatakbo sa isang tabi nang bigla akong maduwal. Hilong-hilo ako sa walang tulog na biyahe mula Maynila hanggang sa Bicol. Maulan nang pumasok na kami sa may parteng Legazpi at dahil hindi ako handa, nabasa ako ng ulan nang bumaba ako sa bus. Walang humpay ang pagsuka ko at pag-iyak sa tuwing may stopover. Sa buong biyahe ay walang ibang laman ang utak ko kung hindi si Franco. Muli akong napaiyak nang maalala ang lalaking iyon. Pinagkatiwalaan ko si Franco. Hindi ko akalain na gagawan niya ako ng masama. Tumawid ako ng kalsada, pahid ang mga mata. Malalaki ang hakbang ko papasok sa daan na iyon, papunta sa aming tirahan. Lalo akong naiyak sa kaisipan na umuwi ako na wala man lang pasalubong kahit na tinapay para sa pamilya ko. Naglalakad ako sa madamo at mabatong daan nang kahulan ako ng asong nakatali sa may puno ng kamias. Ang aso namin iyon na si Mocha. Hindi iyon si Mocha Uson, Mocha lang. Nananay, tawag ko sa ina ko at katal na katal ang boses. Wala pa man lang ay umiiyak na ako na sobra. Si Ate! Sigaw ni Lexus at dali-dali iyon na lumabas. Dala ang isang napakalaking payong. Kakasunod nun si Lexa na ang laki ng ngiti, pero dala ng pagod at hilo, samo at saring mga emosyon ay dumidilim ang aking paningin. Lexus, ha? Sambit ko sa pangalan ng kapatid at parang hindi ko ito makita pero may humawak sa mga braso ko. Yate rin anito sa natatarantang boses pero umiling ako at halos bumulagta sa maputik na daan, kaya napahigpit ang hawak ko sa balikat ng kapatid ko na mas malaki pa kaysa sa akin. Ang nakaraan. Frank, hindi nakuhang ituloy ni Hart ang sasabihin nang bigla siyang halikan ni Franco at hawakan sa may batok. Halikan mo ako pabalik o sasaksakin kita, kabit ka. Anito sa gigil na salita at parang nagyelo ang buong sistema niya. Napahikbi siya at nanginginig na humawak sa mga balikat nito at pikit matang ginawa ang utos nito sa kanya. Ngumisi ito at may tunog yun. Hindi siya makagalaw dahil nasulyapan niya ang hawak nitong patalim. Maikli iyon pero sapat na para bumaon sa tagiliran niya at malagay siya sa alanganin. Pasok! Anggil nito sa kanya habang yakap pa rin siya at nasa likod niya ang kutsilyo. Franco, huwag, maawa ka. Pakiusap niya rito habang umiiyak. Parang hihimatayin siya sa takot. Pero pilit niyang nilalabanan ang panghihina. Kala mo di ko alam? Katulad ka rin ng nanay ko na mukhang pera. Patanggi-tanggi ka pa sa alok ko? Gusto mo lang pala ay bilyonaryong may asawa? Tila nakakainsultong nangisin ito. Matagal nang pinasusubaybayan sa akin ni Ma'am Diana, ang asawa niya para hindi siya mahuli na hahabol-habol siya kay Enrico Mariano. Swerte talaga nakasama ka pala sa kwento nila. Kaya lang, ang kawawa kong ma'am inayawan ni Enrico at alam mo kung bakit. Dahil may nagugustuhang waitress. Ikaw siguro yon. Nagpumiglas siya pero idiniin nito ang kutsilyo sa may likod niya kaya siya napatigil at muling napaiyak. Siyempre, loyalty ko ay sa amo ko. Buwisit din ako sa asawa niya Ang yabang ng asta. Di ko ipagpapalit ang pera sa'yo. Gigil na asik nito sa kanya. Napakabobo ni Deluxe para iwan ka sa ganitong lugar na ni CCTV ay wala. Cellphone.
Anito kaya kinig ang mga kamay niyang hinalungkat ang bag. Naghahanap siya ng maisasaksak dito, pero nakita niya ang isang babae na nakasombrero at jacket, may hawak na kamera. Nakatayo lang iyon sa may pintuan at naghihintay. Kapag nanlaban siya, saan siya dadaan? Susko, ni katiting na pag-asa ay wala siya. Cellphone, sabi. Untag ni Franco kaya napaitlag ang dalaga at ibinigay dito ang aparato. Habang nakatingin siya roon, umiiyak. Ano pang ginagawa mo rito, Harriet? I-develop mo na yan at ipadala mo sa lola at sa pinakamamahal nitong si Deluxe Yabang Montesalvo. Tatanga-tanga ka pa! Umaandar ang oras! Hindi siya mayabang. Galit na sigaw niya, pero tumaas ang kamay ni Franco at akma siyang sasampalin, kaya agad siyang napatakip at napahagulhol. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Manlandi ka tulad ng nanay ko. Isa kang kabit. Naninira ka ng pagsasama ng mag-asawa. Wala akong sinisira dahil dati nang sira numigkas ang kamay nito sa mukha niya at napaupo siya sa sofa. Naliw siya at parang saglit na nandilim ang paligid, pero nakita niya si Franco na nagtatanggal ng pantalon. Gusto mo ito? Mahilig ka rito sa ari ng lalaki? Ngumisi ito kaya sa kabila ng matinding takot, ay nag-isip siya ng paraan kung paano makakatakas. Hindi bale nang mamatay siya basta hindi dapat magtagumpay ang lalaking ito sa pinaplano sa kanya. Alam ng Diyos na mabuti siyang babae kaya hindi siya pababayaan ng nasa itaas. Alam ng Diyos na si Lux lang ang mahal niya at walang iba. Wala ka nang sisirain na pamilya dahil sa oras na makarating kay Deluxe ang mga litrato natin dalawa. Paalam na sayo. Babalik na siya kay Ma'am Diana dahil magkakaanak na sila, Con. Muli siyang umiyak dahil doon. Lux never wanted a cheater in his life, for he never cheated just because he wanted to. More than any reason, he badly needed comfort, attention, and companionship. Ang mga litanyang iyon ni Franco ang naririnig ni Hart habang pilit niyang ibinabalik ang sariling huwisyo na nawala dahil sa lakas ng sampal na inabot niya. Kahit na lumaban ka, wala kang mapapatunayan. Lalabas kang scammer na kabit. Idedemanda ka pa ni Deluxe at ni Carmencita. Umiiyak siyang bumuwelo ng ibaba ni Franco ang pantalon at tumambad sa kanya ang pagkalalaki nito. Sinipa niya ito sa ari at lahat ng lakas niya ay inubos niya roon. Bahala na sa kalabasan pero na out of balance ito at bumaliktad sa sahig. Namimilipit ito kaya hindi ito agad na makakahabol sa kanya. Aray putang babae ka! Yakap ang kanyang bag ay halos matumba pa siya nang tumakbo papalabas ng bahay. Kahit na pagod na siya at halos wala ng lakas, pilit niyang ililigtas ang sarili sa isang masamang tao. Tumakbo siya papunta sa kabilang parte ng daan. Wala siyang lingon-lingon dahil wala siyang pwedeng pagtaguan doon. Nananalangin siyang maligtas siya. Tumakbo ka, Hart! Sigaw ni Franco kaya muli siyang napaiyak. Pero mas binilisan ang pagtakbo niya. Nakikita ko ang anino mo rito sa Maynila. Umalis ka na para matahimik ang buhay mo. Oo, alis na siya. Pagod na siya sa buhay niya. Suko na siya. Kung yun ang ikatatahimik ng lahat, uuwi na siya doon sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, sa kanyang pamilya. Umaandar pa ang taxi na pinara ng dalaga, ay naghahabol na siya para agad na makasakay. Takot na takot siya, at buong katawan niya ay halos manginig na. T-terminal po papuntang Bicol. Sa Alabang, malat na sabi niya sa driver at nang makita niya, iyon na nakatingin sa kanya ay napalunok siya. Takot pa rin na baka kasama ito ni Franco. Umusad ang sasakyan kaya napalingon siya, yakap ang bag. Wala na ang lalaki, hindi sa kanya nakasunod pero natatakot pa rin siya. Palinga-linga siya habang umaandar ang sasakyan at kandahaba ang leeg kung malapit na siya sa terminal. Nang matanaw niya iyon makalipas ang ilang minuto ay agad siyang nagbayad sa driver. Hindi na inintindi ang kanyang sukli. Diretso siya sa bilihan ng tiket. Biyaheng Bicol po sa Legazpi. Agaran niyang sabi na may halong pagkataranta, yung papaalis na. Sinilip siya ng babae, 800. Sunod na biyahe ay 10:00. May papaalis 10 minuto.
Agad niyang iniabot ang 1,000 sa babae at lumayas kaagad siya pagkakuha ng ticket. Hanap niya ang bus na papaalis at nakita niya ang sumisigaw na dispatcher. Doon siya pumunta pero nakalinga sa paligid dahil baka nariyan si Franco. Salamat wala. Muli siyang napahikbi nang maalala si Lux. Sana naman ay huwag siyang ipakulong noon dahil hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili. Pihadong sa mga mata ng lalaking minamahal niya ay scammer at lalakero ang tingin noon sa kanya. He hates small talk. How much more kissing and hugging? Marahas niyang pinahid ang kanyang labi at dumura. Diring-diri siya sa ginawa sa kanya ni Franco at kung pwede lang siyang magpalit ng labi ay ginawa na niya. Sumampa siya sa bus at hinigit ang paghinga. Iniabot niya ang tiket at naupo sa isang bakanting pwesto. Muling bumalong ang kanyang mga luha. Ang simpleng buhay niya ay naging napakagulo at ang lahat ng lakas na dala-dala niya parati ngayon ay tila naubos na. Padaskol na inilapag ko ang bagahe ni Diana nang makarating kami sa Maynila. Nakamasid siya sa akin, tapos ay tinalikuran ko. Saan ka pupunta? Hahabol-habol siya at halos mapailing ako nang makita kong ito ay nakahawak sa puson. Mapagpanggap, may aasikasuhin, matabang kong sagot. Malalaki ang paghakbang pero nakabuntot pa rin siya. Sasama ako. Bed rest, sabi ko pa. Pero hinawakan ako ng babae sa braso kaya agad akong napatigil. Just stay here. Baka mapaano ang bata. Aasikasuhin ko lang ang annulment dahil tumawag si attorney. Tumawag naman talaga ang abogado at ngayon ay may bago akong isusumete sa matandang iyon. Ang aking napatunayan na panlilin lang sa akin ni Diana. That was another grave reason for me to get the decision for the annulment in no time. Pero hindi iyon ang uunahin ko. Pupunta ako sa townhouse at magsasagawa ng sarili kong investigasyon. Oo, galit ako pero bibigyan ko si Hart ng patas na laban, tulad ng ginawa ko kay Diana. A suspect will never be proven guilty unless there's no fair trial beyond accusations. At kung si Franco lang din naman ay nakakadismaya. Di hamak na 100,000 beses ang lamang ko para ipagpalit ako ni Hart sa lalaking iyon. How dare you still pursue that annulment? Oh! Ani Diana at napangiwi hawak ang pagitan ng mga hita, pero umangat lang ang mga kilay ko. Do something, Lux! Baka ako makunan! Sabi niya na nagpapanik pero naninigas ang mga pangako habang nakatitig ako at nanonood sa pag-iinarte niya. Talaga ba? Ngisi ko saka ako na mulsa. Let me see how the blood will run down your thighs. Nasaan ang baon mong peking dugo? Nasa panty ba? Let me see. Sarkastikong sabi ko pa kaya natilihan siya. At sukat doon ay hinugot ko ang pregnancy test kit at itinaas ng kaunti. Ano yan? Tanong niya sa akin. This is the proof of a big lie. Kasinungalingan mo. Kigil na bulyaw ko kay Diana at napaatras siya nang matitigan ako. Takot ka? I asked, eyes widened. Talagang dapat ay matakot ka. Dahil kahit saan ka magsuot ay hindi ka makakaligtas sa pagpapaikot mo sa akin. You are nothing but a narcissistic hypocrite and you'd pay for what you've done to me. Agad akong tumalikod at lumabas ng bahay. Lux, hindi iyan totoo. Umiiyak na sigaw ni Diana pero ako ay tuloy-tuloy na at naglakad papalabas ng gate. I already ordered one of my men to watch over Diana. Palihim ko lang yon na pinagagawa para malaman ko kung saan siya pupunta, sakali man na tumakas. Ang utos ko ay sundan kahit saan, kahit sa labas ng bansaman. That woman was so wrong for fooling me. Mabait ako pero hindi ako tanga. Kaya susunod na si Franco sa hahanapin ko. Sumakay ako ng sasakyan at agad yon na pinaandar pero napansin ko ang ilang missed calls ni Mama Carmen. I immediately called back the telephone number. Mama, sabi ko kaagad habang nagmamaneho. Lux, bakit ba hindi ka sumasagot? Importante ito. What is happening to this world? Narito si Elizabeth. Sinasabi na hindi raw totoong buntis si Diana. Ano na ba talaga? She doesn't even know what's happening to her daughter. Kahit na ayaw daw niyang magsumbong, hindi raw niya pwedeng pabayaan si Diana na nagsisinungaling at kasabwat pa ang pinsan na doktor. So that concludes everything now. Magpinsan pala si Mayor at si Diana. Ngayon, hindi lang pagiging doktor ang mawawala sa lalaking yon,
Kung hindi ang buong ospital na pagmamay-ari. Tell her sorry but I already knew it. Diana has to pay for what she did to me. Pasensyahan na lang pero hindi ako madadala ngayon sa paamo at pakiusap. Pinatay ko kaagad ang tawag at diretso na ako sa pagdadrive. Sa panahon ngayon ay hindi ko na rin alam pa kung sino ang paniniwalaan. Pero sa puso ko ay mahal ko pa rin si Hart. My love is so damn fair that I wanted to ask her what happened. And I would surely believe her for I had never known her as a liar. Lahat ng ipinakita sa akin ni Hart, alam kong kahit paano ay totoong minahal niya ako. Isasantabi ko saglit ang mga laman ng litratong dumurog sa puso ko. At sa oras na sabihin niya na hindi ako mahal at ginamit lang niya ako, saka ako gagawin ang dapat. I pushed the door of the office and Vandros looked at me right away. I was about to call you, sabi niya na hindi rin matahimik. Why? Nakausap ko si Mabel kanina. Nasa mall na siya nagtatrabaho bilang sales lady. Hindi siya ang pumunta sa subdivision niyo. May nagpanggap na si Mabel, bro. Sabi ng gwardya sa subdivision nang ipakita ko ang picture ni Mabel, hindi yun ang babaeng nakita niya. Whoever it was, kasabwat yun ng may pakana ng lahat ng ito. At kung planado ang lahat, baka nasa panganib si Hart. Dahil, bro, lahat ng nanditong waitresses ay hindi naniniwala na si Franco at Hart ay may relasyon. And she never had a boyfriend other than you. Sila ang may sabi noon. Alam na nila dahil matagal na siyang pinagtitsismisan ni na Mabel noon, but they just love Hart so much. Natatakot sila na baka napahamak na ang kaibigan nila. Wala ka bang gagawin? Tanong pa niya sa akin pero tinitigan ko siya ng matiim. Sa tingin ba niya ay wala pa akong ginagawa? Straight from Cebu, here I am. Meron, sagot ko. Bago ka pa magsalita, buo na sa utak ko ang plano ko. Anong plano? Para may maitulong ako. Ipahanap mo ang babae na nagpanggap na Mabel at si Franco. Ako na ang bahala kay Hart. Ngayon ako nagpapasalamat kay Mama na pinalaki niya akong mabait. Kahit galit ako, alam kong mahal ko pa rin ang babaeng yon at hindi ako papayag na hindi ko siya nakausap. You know me better than anybody does, Vandros. Tumangutango siya. Paano yung pabuya? Ika-cancel ko na ba? Nakapag-report na ako sa mga pulis. Yes. Baka lalo siyang malagay sa alanganin dahil doon. I'll find her myself whether she is with or not with Franco Rodriguez. Kom, sige bro. Good luck, Vandros told me and patted my shoulder. Saan ka na? Sa townhouse. I'll check my hidden camera if something unusual happened. Umangat ang mga kilay niya. Nang mabili mo yon ay sira ang linya ng CCTV sa labas, pero meron akong spy camera sa loob. Tumalikod na ako at iniwan ko siyang nakanganga. Watching the video on my phone made me cry. Kaya pala hindi nawala sa puso ko ang pagmamahal sa kabila ng nakita kong mga litrato dahil may masamang nangyari sa babaeng mahal ko. Walang hiya ka, Franco, gigil na sabi ko at pinahid ko ang mga luha. Hart was safe. Nakatakbo siya papalabas ng townhouse. Ramdam ko na nakatakas yon dahil ilang minuto pa bago nakatayo si Franco dahil sa sakit na natamo. That frog tried to rape Hart. Magbabayad ang siya sa akin. Nagmamadali akong tumayo at iniwan ang bahay. Sumakay ako sa sasakyan at tinawagan kaagad si Mama Carmen. Hello? Si Sione iyon sa kabilang linya. Manang Sione si Mama? Na nasa living room, sandali at ilalapit ko ang telepono. Ilang saglit lang akong naghintay, ay nagsalita na ang lola ko sa telepono. Lux, Mama, I need connections, agaran kong sabi. Bakit ka humihingal? Are you okay? I'm okay, Ma. I need connections. Franco did something to Hart. He tried raping her inside the townhouse. Oh my God, is that true? How about those photos? Ma, video ang hawak ko at mas paniniwalaan ko ito kaysa sa mga litrato na ipinadala sa'yo ng isang pekeng tao. Pakana ito ni Diana, nasisiguro ko na. I have to find that man. Si Hart ba talaga ay, siya ba ang babae mo? Yes, Ma, and I don't care anymore if the world finds out. Ayoko nang magtago. Hindi siya ang tipo ng babae na dapat itago. God, I wish she's safe. Pupunta ako sa pulis. I'll call the lawyer. Magpa-file ako ng kaso, Ma. This is too much to bear. I can't let this pass. Threat ang ginawa niya sa buhay ni Hart at wala ako para protektahan siya. Naiyak ako sa katotohanan na iyon. Iyon ang sobrang ikinasasama ng kalooban ko. Dahil sa mga sandaling tumatangis ang babaeng inaalagaan ko. At ayaw kong masaktan. Dahil pinagsasamantalahan
at sinampal lang ng iba, ay wala ako. She defended herself, alone. That's too much for me to see. Too much to bear. Pahihimasin ko ng rehas si Franco at pangako ko iyon kay Hart. Isasama ko ang peking Mabel at si Diana. Kahit mag-trial o maabala sila, ay ayos lang. Igaganti ko siya, ma. In the right way, apo ha. Sa tamang proseso. God will always help you. Don't be carried away by your rage. Piliin mo pa rin na magpakatama kahit na mali ang nangyayari ngayon. Don't worry, ma. I still know myself. Sige, I'll call my connections. Give me an update. Ipakukuha ko kay Sioni ang cellphone. Thank you, ma. Anything for you and Hart. I have liked her ever since, and you know that. Her name suits her best. Bye now. Be careful, okay? I will, mama. Nakahinga ako matapos yun. Tatapusin ko lang ang pagre-report at hahanapin ko na si Hart. Alam ko kung saan yun pupuntahan. She loves her family so much, and surely she'll run to them at times of trouble. She just has to wait for me. Napalingon ako sa bintana nang marinig ko si Mocha na kumakahol. 8:00 mahigit ng gabing iyon. Si Lexus lang ang kasama ko sa bahay dahil sa karinderya raw. Matutulog ang nanay ko, ang tatay, at si Lexa. Dahil bakasyon naman ay si Lexa ang kasama roon ni nanay. Si Lexus naman ang tagabuhat. Napakaswerte ko rin na maaasahan ang mga kapatid ko at tulong-tulong kami. Napatawad ako ni nanay sa nagawa ko. Inamin ko sa kanila na ipinagbili ko ang sarili ko sa boss kong bilyonaryo para maoperahan si tatay. Kaya lang, buntis ako. Yun pala ang dahilan kaya ako nakakaramdam ng ibang mga pananakit ng katawan ko. Si Lexus ay inutusan ko saglit na maghatid ng balabal sa tatay namin. Walking distance lang naman ang palengke kaya walang problema, pero sabi ko ay sumakay na para makabalik ka agad. Napakunot-noo ako nang makakita ako ng sindi ng kung ano sa labas ng bintana. I immediately stood up and ran to the window, closing it. Ano ba ang umaapoy na yon? Galit na galit si Mocha. Hindi kaya may kapre? Parang dulo ng sigarilyo ang nakita ko. Hart? Tawag ng kilalang-kilala kong boses sabay katok. Si Lux. Diyos ko, kapre pala talaga ang narito. Ipakukulong na ba niya ako? Nagmamadali kong tinakbo ang pintuan para ilak iyon, pero bumukas iyon at tumambad sa akin ang napakaseryoso nitong mukha. Tumingin ako sa mga pera at agad na lumapit doon at isinilid iyon sa aking bag, nagmamadali. Iyon ang perang iniwan niya. Ginamit ko muna para sa amin na mag-ina. Mukha talaga akong scammer pero wala akong magagawa. I need the money. He was just looking at me and I couldn't do the same. Hiyang-hiya ako na hindi ko maipaliwanag. Nasaan na ba si Lexus? Saglit ko na tiningala si Lux at inilibot nito ang paningin sa kabuuan ng aming munting bahay. Nakalahati ay simento. Kalahati ay hindi ko maintindihan kung tabla ba o kahoy ng mga pinagtagpi-tagpi. Hindi ko napigil ang sarili na huwag makaramdam ng panliliit habang ginagawa yon ni Lux. Agad akong napahikbi. Yakap ang bag. Nakita mo na ang buhay ng scammer na kabit. Tapos may isa pang lalaki na nilalandi. Anong masasabi mo? Nagsama ka na ba ng pulis at abogado para ipakulong na ako dahil sa laki ng perang nakuha ko sa'yo, kapalit ng sarili ko? Umiiyak na sabi ko sa kanya. Uunahan ko na siyang pagsalitaan dahil hindi ko matanggap na basta na lang hahayaan na lamunin siya ng kasinungalingan. Ito ang pagkakataon na dapat kong ipagtanggol ang sarili ko. Nakatingin lang si Lux sa akin at ang mukha niya ay napakalungkot tapos ay napatiimbagang. Nakita mo ba? Kahalikan ko si Franco. Kayakap ko si Franco. Idedemanda mo ako kasi niloko kita. Pumiyok ako. Lux is just so relaxed, hands in his pockets but he swallowed. Niloko mo nga lang ba ako? Tanong niya sa napakabait na paraan kaya napatanga ako. Naiyak akong muli habang nakatingala sa kanya. Stand up! Aniya pa at napasinghot. Halika rito sa akin. Umiling ako. Kung sakalin mo ako. Sukat doon ay tumawa siya at umiling. Kahit na inakala ko talagang niloko mo ako at may iba lang lalaki, hindi ko naisip na sakalin ka. I was about to give you a fair trial. Kung si Diana nabigyan ko ng pagkakataon na imbestigahan, ikaw pa ba ay hindi, Hart? Naniniwala ka sa akin? I cried and hugged my bag tighter. Kahit wala akong nakuhang footage,
Magpaliwanag ka lang. Alam kong maniniwala ako. Kahit siguro niloloko mo ako, ay maniniwala ako. Nanubig ang mga mata niya. I never saw it in your eyes that you were only lying to me. Lahat alam kong totoo because your actions showed me more than words can tell. Tumayo ako at lumapit kaagad kay Lux. Yumakap ako sa kanya ng napakahigpit na para bang taon kaming hindi nagkita. Mahal mo pa ako? Tanong ko sa kanya. Jesus, mahal na mahal. Gumastos na ako ng ilang milyon mahanap lang ang mga nanakit sa'yo. Natagalan lang ako ng ilang araw dahil hindi ko pwedeng iwan ang kaso ni Franco at Diana hanggat hindi ko napapadakip ang lalaking yon. Ayaw ko silang makatakas sa batas at umamin na si Franco na si Diana ang nag-utos sa kanya na saktan ka at takutin. Now, warrant was served. At habang wala pa ako rito ay nandito si Vandross at Gigi. Binabantayan ka. Tumingala ako sa kanya at hinaplos niya ako sa pisngi. Wala akong maapuhap na salita, kaya bigla ko na lang siyang hinalikan. Siya lang ang lalaking gusto ko humalik sa akin. At wala nang iba pa dahil siya lang ang lalaking mahal ko. May kasalanan pa ako sa'yo. Hindi ko sinabi kasi baka sabihin mo ay pinipikot na kita. Amin ko sa kanya dahil ngayon ay nasisiguro kong hindi na ito mag-iisip ng ganon. Kumpirmado ko kung gaano ako kamahal ni Lux kahit na magkakaanak na siya sa dating asawa. Hindi ako nakakainom ng pills dati pa pagkagaling kong ospital. And ngumisi na kaagad siya at kumislap ang mga mata. Buntis ka? Excited na sobra ang tunog ng boses ni Lux at agad akong naangat sa sahig. Daddy na ba ako? Muli niyang tanong kaya napahagikik ako. Buntis si Diana di ka naman ganyan ka-excited. She's not pregnant, sweetie, sabi niya saka ko ibinaba. Huh? Tanong kong hindi makapaniwala. Though I felt disappointed because I really wanted to have a baby, I was thankful she was not pregnant. Ayoko lang na siya ang maging ina ng mga anak ko dahil hindi ko alam kung anong mabuti niyang maituturo sa bata. Nagpanggap siya na buntis at kasabwat ang pinsan niyang doktor para hawakan ako sa leeg, pero may mga paraan ako para malaman ang katotohanan. Salamat sa Diyos. He grinned. Nandito pala ang totoong buntis. Hindi pa ako nagpapa-private doctor kasi tinitipid ko yung 50,000. Inuna ko yung karinderya kasi pag ako naging single mom, wala akong ipambubuhay sa anak natin. Balak mong solohin si baby. Di naman ako papayag dyan. Ako ang gumawa niyan at kahit lahat ng private doctors sa buong mundo puntahan natin, dadalahin kita. I giggled and hugged his neck. Mahal na mahal kita, heart. Next time, don't run away. Find me first and tell me everything. May tiwala ako sa'yo higit kaninuman. Pinagbabasihan ko kung paano mo itrato ang pamilya mo, kaya alam kong hindi ako nagkamali ng pagkakalilala ko sa'yo. Sorry. Muli ko siyang niyakap at pumikit habang nakasandal ang pisngi ko sa dibdib niya. Wala akong singsing pero bibilhan kita. Pakasalan mo ako pagkatapos ng annulment. Tanong ba yan, Mr. Montesalvo? I looked up at him. Hindi. Demand ito, Mrs. Montesalvo. Hinawakan ko si Lux sa mga panga at tinanguan ko siya sa kahinalikan sa labi. Siyempre, pakakasal ako sa kanya dahil wala naman akong ibang pangarap kung hindi ang maging isang legal na asawa. Minsan man akong naging babaeng sabit lang sa buhay niya, iyon sigurado ang paraan ng Diyos para matagpuan namin ang isa't isa. At nandito si Lux ngayon dahil siya ay para sa akin at hindi para sa iba.